Alam mo, ito ay pangalawa na nahuli namin na may kinalaman sa mga guerrilla mining operations sa pinapatakbo ng mga Chinese. No? So, medyo nakakabahala po ito sapagkat patuloy kami nakakatanggap ng report sa mga katulad nito. Dumarami na ang ulat na natatanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kaugnay ng tinuguriang guerrilla mining operation sa bansa na pinatatakbo ng mga Chinese. Nitong linggo ng umaga sa bisa ng mission order na inisyu ng Bureau of Immigration, sinalakay ng pinagsanip na puwersa ng Bureau of Immigration, PAOK, Armed Forces of the Philippines at Paracale Municipal Police Station ang iligal na minahan sa Barangay Tugos, Paracale, Camarines Norte. 11 Chinese national ang naaktuhan ng mga otoridad na nagtatrabaho ng walang kaukulang permit. Karamihan sa kanila patatanda na. Ito sa Paracale, unang report po na natanggap namin, nagsasagawa sila ng gold mining. Kaya lang upon closer inspection, mukhang yung kanilang operation ay mas sophisticated na hindi lang basta gold extraction yung ginagawa nila. So, we're still conducting thorough and other investigation. Baka mamaya mahigit pa sa ginto ang kanilang minimina rito. Walang Environmental Compliance Certificate o ECC ang nasabing minahan. Wala ring AN Employment Permit ang mga nahuling dayuhan na gumagamit ng Chinese technology sa pagbibina. Ayon sa PAOK, hindi pwedeng magtrabaho ang dayuhan sa ating bansa kung walang kaukulang dokumento. Kahit pang trabaho lang nun ay magwalis lang po doon. Kailangan pa rin ng AEP. Pero ang tanong, kung given construction lang po sila, bawal po yun. Bakit? Ang Alien Employment Permit ay pinapayagan lamang ng ating gobyerno kapag yung economic activity na gagawin ng banyaga ay hindi kayang gawin ng lokal. Itinanggi naman ng isa sa nahuling Chinese na nagsasagawa sila ng illegal na pagbibida. Are you looking for? Is there gold there? 你们在那边是发现了什么？就是只是技术嘛哈？我们不是采矿，他们要建设一个工厂，需要技术指导。我们在这一方面就是有一些技术，但是我们这个事情还没有完成，我们还没有拿到收入。He come here to be 技术嘛，是吧？I think it's the technicals for factory to I think renovate or something like that. What? Like renovate factories or maybe have a plannings there, have a project there, and then until now I think step one is a basic salary. After that, maybe it's already done or the project is already end. Sinasabi na ang naturang minahan ay pag-aari ng isang konsehal sa bayan ng Paracale. Ang nakakabahala rito, apparently yung mining operation o mineral processing plant ay pagmamay-ari ng lokal na konsehal ng bayan ng Paracale. Ayon sa PAOK, dapat masilip ang malaking pananagutan ng local government unit sa mga ganitong uri ng aktibidad. Anong pananagutan? Malaki po. Operations like this do not happen overnight. So, kinakailangan si local government unit matingnan kung anong pananagutan niya rito. Panawagan ng PAOK sa LGU na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kapag mayroong foreigner na nagsasagawa ng illegal mining operations sa kanilang lugar. Ngayong araw dinala na sa detention facility ng PAOK sa Pasay City ang 11 Chinese at nahaharap sa immigration law violations at posibleng environmental crimes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Okay, ito yan mga kaibigan. Ang mga Chinese kasi, medyo pause ako. Kaya ako nagsalita kanina, ngayon lang nagsalita. Tinapos ko muna. Itong mga Chinese talaga rito. Matagal na itong kalakaran sa Pilipinas. Okay? Siguro, ito. Kaya ito pinasok. Kulang sa lagay. Kulang sa lagay. Ha? Pero, maganda nga ang balita na ito. Dahil, siguro, nagkulang sila sa lagay. Kaya sila, hinuli. Okay? Pero, itong balita na ito mga kaibigan, ay hindi ito katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Kasi nga, hinuhukay ng mga Chinese ang lupa ng Pilipinas. Siguro, itong mga Chinese na ito,
tatayo siguro dyan ng mga illegal na kwan. Paggawaan, mga shabu, lab. O rin pagsapalagay na ginto nga. Okay? Sila ay naniniwala na may ginto sa Pilipinas about doon sa guerrilla style. Ibig sabihin, naniniwala sila na may mga ginto na itinanim ng Hapon. Ganon. Noong World War II. Pero siguro, palabas lang nila yon. Kasi nga, alam naman natin mga kaibigan, sa 100% na itinanim ng ginto ng Hapon sa Pilipinas, siguro, konti na lang. Mayroon pa siguro, parang malabo na. Malabo pa sa malabo. Kasi nga, yung mga ginto na tinanim ng Hapon dyan, nahukay na yan, noon pa. Pero pa ilan-ilan, mayroon pa rin siguro. Pero mga Chinese ito mga kaibigan, dapat nag-ukay dyan, Hapon. Di ba? Kasi nga, mga anak, apo-apo nila, kaya mga Pilipino. Pero Chinese ito. Malamang nagtatayo ito, baka nuclear plant itong ginagawa nito mga ito. Mga military ng China. Kasi nga, mapapansin nyo, yung mga gamit nila, ayan matatagal na. Matatagal na ibig sabihin, matagal na itong nag-ooperate dyan. Ngayon lang ito nahuli. Yun na nga, ang ibig sabihin dito, kulang siguro sa lagay, kulang sa bigay. May-ari pa ng bayan, ang may-ari, konsyal ng, ano ba ito? Konsyal ng bayan, ang may-ari ng lupa. Hindi alam ng gobyerno, hindi alam ng city. Nagpatanga-tanga. Pati mayor, damay yan mga kaibigan. Talagang malaki ang obligasyon ng mayor dito. Kasi alam talaga nila ito. Ano ang magandang gawin dito sa mayor at konsyal na ito? Dapat ito tanggalin sa pwesto. Mayor, konsyal, hindi lang tanggal, kulong na rin. Tama, eleksyon ngayon. Huwag nyo botohin yung mga yan. Hindi naman makaka-operate dito kung walang lagay talaga. Kulang. Ulitin natin. Na nahuli namin na may kinalaman sa mga guerrilla mining operations. Guerrilla mining, ibig sabihin yan tatawag na pang World War II yan secret. Medyo nakakabahala po ito sapagkat patuloy kami nakakatanggap ng report sa mga katulad nito. Matagal na yan, ngayon nyo lang nahuli. Okay? Matagal na talagang kalakaran yan sa Pilipinas. Pero good news ito mga kaibigan dahil ang mga Chinese na ito ay nababawasan na. Hindi pa naman totally lahat. Kasi sabi niya marami Okay, good job, sir, manager. Alright, hanggang dito na. Medyo pausak kayo ng mga kape. Okay, hanggang dito. Subscribe. Yan na. Ito na ang pinsan ni Alice Go, 11 Chinese, arestado. Okay, subscribe. Thank you, bye-bye.